Sabay mo nga ito, makikat. Cut yun, cut. Kung gusto niyo pong mag-donate ng salakot. Oy, vlogger! For the vlogger. So, nagpakita na nga ang pinakamagandang community food farm manager na kasi maririnig yan. Si Emmy yung ano. Siya yung nagmamanage. Ano na din, nag-empower ng mga di marunong magtanim dito sa lakeside. Tapos tinuturoan niya magtanim kasi napag-aralan niya talaga yung agriculture. Yun, ipakita din. Ng vlog na to, hindi nagpapakita palagi na ganito eh. Ano yung ginagawa? 2 buwan ka na nandito na. Kwento mo naman. Kwento ka din. 2 buwan ka na dito, Elsie. Yes, 2 months. Na-deploy ako dito February. Kalagitnaan siguro. Meron na siyang mga na-establish na farm. Napaararo. Nasa side na siya na land plowing. Tapos, ano? Land preparation. Yung pag-pulverize ng mga land. Nandun na siya. Tapos, actually sa garadan may mga tanim na. Ano nga yung mga itanim? Eggplant, pechay, string beans. Tapos hinihintay lang namin umulan para maitanim na rin namin yung mais doon sa malaking area. Yes. Nakita niyo yung challenge. Ito yung isa sa mga challenge. Ang init, halos umaabot ng pinakamainit dito sa Camarines Sur is 48 degrees Celsius sa Calabanga. Tapos dito sa Camarines Sur umaabot ng 45 degrees Celsius. 46 ka na. Yung 46 pa nga. Nung nakaraan 47. Di ba? Ang init ng panahon na tipong, yung mga tinuturuan din namin, medyo umiinda din. So ayun, kung gusto niyo pong mag-donate ng salakot. Baka naman po, tumatanggap po kami ng mga donations. Yung salakot, 100 lang naman po yan per piece. Yung malaki na po yan. Please naman! Di ba? Para sa mga farmer natin, na mga tourist of the poor na medyo umiinda sa init ng araw, malaking tulong po yung salakot para sa kanila. Baka naman, please naman po. Barangay Salvacion, okay na, no? Tita Lilibet yung president mo. Nagtatanim na rin. Wow! Ano yung mga tinatanim doon? Sa ngayon, nagpunla kami ng sili and then mustasa. Tapos tatanim na ng wow! Mustasa, ano yung mustasa? Mustache. para siyang pechay. Pero yung plano natin yung pinakamalaki na itatanim din is yung kasaba. Kasaba. Kalahati ng area kasaba yung itatanim. Yes. Importante na kahit pag ganito yung kainit yung panahon ngayon, no? Dapat yung mga itatanim din natin yung weather resistance. Yes. Tulad ng kasaba, kamote ba? Weather resistance ba yan? Wala. Kasi yung mga kayang-kayang stand yung weather. Tapos, matagal, medyo matagal, pero actually yung kasaba pwede siyang alternative sa kanin. Laging kailangan. Kasaba. Tapos sa madami gumagawa. Tapos yun talaga yung may buyer tayo dito. Yes. Kaya yun yung tatanim na. Yeah. Ayan, kung interested kayo kung ano yung mga products, kung ano yung mga product na pwedeng may sure kami na bibili. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Oy, vlogger! For the vlogger. O pwede nyo akong i-chat. Pwede nyo akong i-chat para malaman nyo kung ano yung mga pwedeng ikayaman ng mga crops kasi may siguradong bibili. Alam namin na kanin pwede. Yung bigas pwede, ang dami na kasi bumibili niyan. Pero konti lang yung alam niyo naman, kung mga farmer kayo, konti lang talaga yung nakukuha sa bigas at sa niyog. Kasi congested na yung market. Baka try nyo yung mga gulay. No? Sa San Juan, update sa San Juan. San Juan naman, last day, nag-start na maggawa nung patubig. Ay, okay na? Yes. Wow! San Juan, medyo naging medyo naging problema yung patubig. Kaya medyo na tagalan kami bago nagsimula. Parang report na rin ito kay Ate Lord. Saan dito ito kay Ate Lord? Ayan, medyo okay na yung tubig doon. Tapos tinayanan ng barangay. Napaka-supportive ng barangay San Juan. Kasi tinayanan San Juan yung pag-araro. Yes, kaya yung pag-araro, yung sa
Actually, para talaga yan sa beneficiaries na yung mag-aaral, yung sa community partners na natin yan. Kaso lang, kita naman natin sa sobrang init talaga ngayon, hindi kayang bungka din ng mano-mano yung lupa. So, kailangan po talaga mag-contractor. Oo. So ayun, naging in-address naging taya ng barangay kasi nawala yung allocation for seed, nawala yung allocation for... Nagalaw. Oo, nagalaw. Kaya yung barangay na ito may ano. At yung pakabakod. Ayun, may nakilala pala ako, Ems. Pangalan niya is Michael. Siya pala yung nag-aasikaso ng basurahan dun sa San Juan. Kaya ipapakalala ko na lang siya sa iyo kasi pwede natin siyang ma-activate para hindi na sunugin yung mga nandoon. Siya na rin yung mag-asikaso ng mga, kung meron ng uod na itataya ng barangay, so pwede na siya yung mag-asikaso ng ibibenta para natin. sa vermicompost. Kasi itong yung isa sa mga problema ng barangay sa lugar is yung basura nila dun sa market, di ba? Tapos itinap tayo ni Kapitan. So, kwento mo naman. So yun, Sunday morning, wala talaga kaming plano bumisita sa barangay, yung pakay lang talaga namin is magsimba. So yun, since nandun naman kami, then dinaanan namin yung barangay, napadaan kami. And yung maganda yun kasi nandun din mismo yung kapitan. So nakausap namin sa kapitan, then pinaliwanag na rin namin yung program, which is yung community food farm program. Natuwa naman siya, and then humingi na rin siya ng tulong sa amin kung paano ba namin masusolusyonan yung problema niya sa basura. Yes, kasi malaki. Yung San Juan yung pinaka binibilhan kasi ng mga gulay sa buong lakeside, lalo na pag Sunday at Saturday ng hapon, tapos morning ng Sunday. Natatambakan sila ng mga basura, actually, nabubulok man yan o hindi. So yun nga yung pinaka problema doon. Sobra-sobra na yung basura, wala na silang mapaglagyan. Kaya ayun, kami na medyo may solusyon yung GK, medyo may solusyon yung Gawad Kalinga at Community Food Park. Kasi yung basura pwede maging compost na fertilizer na. Yung basura ng iba, kayamanan natin, parang gano'n. Yung tinapon ng iba, pwede pang magamit. Pati yung mga bote, pwede paglagyan ng mga concoctions, organic concoctions. Ayun, nilalagyan nila sa San Miguel. Ano ba yung nilalagay sa mga concoctions? Molasses, yung pinaka number 1 na ingredients. Yung molasses yung nagsisilbing pagkain ng mga microorganisms na meron dun sa gagawin. Concoction. Basta meron ko siya kung ano-ano. Kung gusto niyo matuto kung paano din, may mga trainings kami sa mga farmers. Yes. Pwede kayong sumali. Sumama. Kasi, makipagkilala kayo sa amin, tapos, lalo na kayo as farm organizer, tapos chat kayo. Makipag-close kayo para ma-inform kayo kung kailan yung mga trainings na yun. Kawagan, nilipat namin. Yung kwento. So sa Kawagan, wala po talaga kaming area na mahanap po. So yun po, okay naman yung barangay na ilipat namin sa ibang barangay, which is nalipat nga namin sa neighborhood. Yes, sa neighborhood, nagkikipagtulungan naman. Hopefully, maging maayos yung pagkikipagtulungan ng barangay neighborhood na kayo may mahanap agad sila na lupa. Sa barangay, Sagrada, okay. Sagrada. Pero dito sa barangay Sagrada, meron din kaming, bukod sa taniman, meron pang manukan. Yun yung good news. Na ang mangyayari sa manukan ay... Native chicken production. Energy. Native chicken production. Yan. Rapid native chicken production. Yes. Mabilis. Para mabilis din yung production ng mga chicken at mga manok. May mga sikreto lang naman pala dyan. Actually, may training kami after nito meeting kay Bishop Eddie Velasco. Shout out kay Bishop Eddie Velasco sa din namin sa mga namin. Sa partner ng Gawad Kalinga. Oo. Tapos, si Mentor Beng Kitek, siya naman yung partner natin sa registration sa DOLE. Maraming pagtutulungan na nagaganap. Itong community food farm isa lang sa mga plataforma ng Gawad Kalinga. Meron pa tayong Bayan Anihan. Sa Buhi, nangyayari din yung community food farm. Tapos sa buong Camarines Sur, kasi ano yung pinaka-problema ng mga dito sa agriculture areas? Yung pinaka din ng Philippines nakikita is yung paubos na ng pakunti yung farmer dito sa Philippines. Pakunti at patanda na patanda. Tapos sila yung main producer ng pagkain.
So, paano na lang kung wala ng mga susunod, sa mga susunod na henerasyon, wala ng mga farmer? Pero sa dami, ang daming problema din ng Pilipinas, hindi na control yung production. Ay, hindi rin na control yung pag-export ng pag-export. Medyo kulang yung pag-regulate ng pagkain. Kaya din naman sana natin i-produce, bakit ini-import pa natin? Mga ganun na problema, pero let's leave that to the government. Pero kailangan nila ng tulong din, hindi nila kaya ng mag-isa. Ng Pilipinas, huwag natin palaging isinisisi sa mga politician yung mga nangyayari dito, kasabay taya din ng tayo. Yan, makipagtulungan kayo sa Gawad Kalinga at sa Seed Philippines upang maging mas okay yung agriculture sector ng Pilipinas. Kaya mas pagkikipagkwentuhan, gusto ipakita ka din sa camera. A collaboration between Gawad Kalinga and Seed Philippines, making the Philippines agriculture better. Maraming salamat. Bye-bye.